May nakilala ka na bang tao na halos hindi nagsasalita? Tahimik lang, nakatingin lang, habang ang lahat ay nagtatawanan sa pang-iinsulto sa kanya. Akala mo wala lang, akala mo mahina, akala mo hindi siya naaapektuhan. Pero makalipas ang ilang araw, ikaw ang napapatanong, bakit parang lumayo ang lahat sa akin? Bakit hindi na niya ako kinakausap? Anong nangyari? Ito ang bagay na maraming tao ang hindi naiintindihan tungkol sa mga introvert. Hindi sila laging lumalaban sa pamamagitan ng salita at minsan ang katahimikan nila ay mas malakas pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Subukan mong insultuhin ang isang introvert. Baka ang inaakala mong panalo, siya palang simula ng pagkawala mo sa mundo niya. Kung iniisip mo na ang mga introvert ay madaling apihin dahil tahimik sila, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang naniniwala na ang mga taong hindi sumasagot ay mahina, na kapag hindi lumaban ng isang tao, ibig sabihin ay natatakot siya. Pero ayon sa psychology, madalas kabaliktaran ng nangyayari. Hindi lahat ng katahimikan ay tanda ng kahinaan. Minsan ito ay resulta ng matinding self-control. At dito nagkakamali ang karamihan. Dahil yung pinakamaingay sa isang argumento ay hindi palaging siya ang nananalo. May mga tao kasing pinipiling huwag magsalita. Hindi dahil wala silang maisasagot, kundi dahil alam nilang may mga laban na hindi sulit ipanalo. At kung minsan, ang pinakamabigat na parusa na maibibigay nila ay ang tuluyan kang alisin sa buhay nila. Ngayon, hindi ibig sabihin nito na lahat ng mga introvert ay pare-pareho. Hindi rin ibig sabihin na hindi sila nasasaktan. Sa katunayan, mas malalim pa nga silang masaktan kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang kaibahan lang, hindi nila laging ipinapakita. Habang ang ibang tao ay agad naglalabas ng emosyon, ang mga introvert ay kadalasang nagpa-process muna sa loob. Iniisip nila ang bawat salita, bawat ekspresyon, bawat kilos. At habang iniisip mong nakalimutan na nila ang mga sinabi mo, posibleng ngayon pa lang nilang lubusang naiintindihan ang mga nangyari. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa isip ng isang introvert kapag iniinsulto sila. Bakit madalas hindi sila agad gumaganti? Bakit may mga pagkakataong ang katahimikan nila ang pinakamalinaw na sagot? At ano ang aral na maaari nating makuha mula sa isang ideyang madalas iniuugnay kay Machiavelli? Hindi para manipulahin ang iba, kundi para maintindihan kung bakit ang pagpipigil sa sarili ay maaaring maging isang uri ng lakas. At manatili hanggang sa dulo ng video na to, dahil ang huling punto ay maaaring magpabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga introvert na tao. Dahil minsan ang taong hindi nagsasalita, siya rin ang taong pinakamatagal mong maaalala. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao ay isipin na ang pagiging tahimik ay pagiging walang laban. May isang empleyado sa opisina, tahimik, hindi mahilig makisali sa mga tsismisan, diretso lang sa trabaho. Isang araw, sa harap ng lahat, biniro siya ng isang katrabaho. "Uy, nakakapagsalita ka pala?" Nagtawanan ang buong opisina. Pero yung introvert, ngumiti lang ng konti. Walang sagot, walang reklamo. Agad na inisip nung nang insulto na easy target ang taong ito. At doon nagsimula ang kanyang pagkakamali. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin niyang hindi na siya tinutulungan nung taong lagi niyang inaasar. Hindi na rin siya kinakausap maliban kung trabaho ang usapan. Walang drama, walang confrontation, pero meron ng malinaw na hangganan. At doon niya na-realize, hindi pala siya pinatawad, hindi rin siya ginantihan, pinili lang siyang ilayo. Maraming introvert ang mas pinipiling mag-obserba muna kaysa mag-react. Kapag nasaktan sila, hindi agad emosyon ang nauuna, kundi pagsusuri. Worth it bang sagutin ito? Makakatulong ba kung papatulan ko siya? Ano ang ipinapakita ng taong ito tungkol sa kanyang pagkatao? Habang ang ibang tao ay makikipag-argumento, ang mga introvert ay magde-decide na kung gaano na lang kalaki
ang magiging espasyo mo sa buhay nila. At iyon ang hindi napapansin ng marami. Kaya kapag may taong hindi agad sumasagot, huwag mong isipin na nanalo ka na. Minsan nagde-decide lang sila kung karapat-dapat ka pa bang pagkatiwalaan. Pero ito ang mas nakakagulat. Paano kung ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang pangiinsulto, kundi ang pag-aakalang nakalimutan niya na yon? Dito sa susunod na bahagi, malalaman natin kung bakit ang mga introvert ay may kakaibang paraan ng pag-alala sa mga salitang nakasakit sa kanila. Ang insultong nakalimutan mo na ay maaaring ngayon palang nagsisimulang iproseso ng isang introvert. May dalawang matalik na magkaibigan, halos araw-araw magkasama, nagbibiroan, nagkukulitan. Hanggang isang gabi habang magkakasama ang barkada, may isang biro na lumagpas sa limitasyon. Buti na lang tahimik ka, kasi kung magsasalita ka, baka lalo lang lumabas kung gaano ka ka-weirdo. Nagtawanan ng lahat, pati yung introvert, ngumiti rin. Walang sumagot, walang nagalit. Ang akala ng barkada, okay lang ang lahat. Lumipas ang ilang linggo. Napansin nilang hindi na siya sumasama sa mga lakad. Hindi na siya nagre-reply agad sa group chat. Kapag inaaya, may dahilan. Kapag kinakausap, maikli na lang ang mga sagot. Doon lang nila napagtanto. Hindi pala siya nagtatampo dahil sa isang biro. Nasaktan siya dahil sa pakiramdam na habang nagtatawanan ng lahat, walang kahit isang nagtangkang pigilan ang pangiinsulto. At minsan, hindi yung salita ang pinakamabigat, kundi yung katahimikan ng mga taong dapat sanay kakampi mo. Hindi lahat ng introvert ay pare-pareho, pero maraming tahimik na tao ang mas matagal magproseso ng emosyon. Habang ang iba ay agad naglalabas ng galit, ang mga introvert ay kadalasang inuulit-ulit sa isip ang buong eksena. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Biro lang ba talaga yon? O yun ang tunay niyang tingin sa akin? Dahil dito mas tumatagal minsan ang epekto ng mga masasakit na salita. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil mas malalim silang mag-isip. Kapag paulit-ulit mong iniisip ang isang pangyayari, mas tumitindi rin ang emosyon na nakakabit dito. At yun ang dahilan kung bakit ang isang simpleng biro para sa iba ay maaaring maging turning point para sa isang taong introvert. Kaya bago ka magsabi ng joke lang naman, tanungin mo muna ang sarili mo. Kung walang tumawa, sasabihin mo pa rin ba yon? Kung ang sagot ay hindi, baka hindi talaga biro ang problema. Baka ang problema ay yung intensyon sa likod nito. Pero teka, kung iniisip mong ang pinakamalakas na reaksyon ng mga introvert ay ang lumayo, may mas nakakagulat pa. Dahil minsan hindi sila umaalis agad. Nananatili sila, nag-oobserba, at doon nagsisimulang magbago ang buong kwento. Habang abala ang iba sa pagsasalita, ang mga introvert ay abala sa pag-oobserba. May bagong manager sa isang kumpanya. Palakaibigan, madaldal, laging may biro. Sa unang tingin mukha siyang mahusay makisama. Pero may isa siyang ugali. Kapag may tahimik na empleyado, siya ang madalas gawing biro. Uy, baka kailangan nating lakasan ng speaker para marinig ka. Smile ka naman, parang galit ka lagi. Nagtatawanan ng buong opisina. Pero yung empleyadong tahimik lang, hindi sumagot, hindi rin ngumiti. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ng malaking proyekto. Kailangan ng manager ng taong mapagkakatiwalaan. Lahat ay nag-aalok ng tulong. Pero yung tahimik na empleyado, hindi na nag-volunteer. Hindi dahil tamad siya, kundi dahil matagal na niyang napagdesisyonan na ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay ipinapakita. At kapag wala yon, hindi niya ipipilit ang sarili niya. Isa sa mga strengths ng maraming introvert ay ang observation. Hindi ito superpower, hindi rin ito magic. Simple lang, dahil mas kaunti silang nagsasalita, mas marami silang napapansing detalye. Napapansin nila kung paano tratuhin ng isang tao ang isang waiter, kung paano siya magsalita kapag wala ang boss, kung paano magbago ang ugali niya depende sa kaharap. At kapag napansin nilang paulit-ulit ang kawalan ng respeto, unti-unti silang nagtatayo ng mga emotional boundaries. Hindi ito paghihiganti. Isa itong paraan ng pagprotekta sa sarili.
Kaya kung gusto mong makuha ang tiwala ng isang introvert na tao, hindi sapat ang magagandang salita. Mas mahalaga ang consistency, ang respeto na ipinapakita kahit walang nakakakita. Dahil ang tiwala ay dahan-dahang nabubuo, pero maaaring masira sa loob lamang ng ilang segundo. At ngayon, maaaring iniisip mo, kung ganun, bakit hindi na lang nila sabihin agad ang nararamdaman nila? Magandang tanong, at ang sagot ay mas komplikado kaysa sa inaakala ng karamihan. Dahil sa susunod na bahagi, malalaman natin kung bakit may mga pagkakataong ang katahimikan ay hindi tanda ng takot, kundi tanda ng pagpili kung aling laban ang tunay na mahalagang harapin. Ang tunay na lakas ay hindi yung laging may huling salita, kundi yung may kakayahang pumili kung kailan dapat magsalita. Isang university student ang kilala sa pagiging tahimik. Hindi siya madalas sumali sa mga argumento. Hindi rin siya mahilig makipagpalitan ng opinyon sa social media. Isang araw may kaklase siyang paulit-ulit siyang inaasar. Tahimik kasi walang alam, feeling mysterious. Siguro wala lang talagang personality yan. Naghintay ang buong klase. Akala nila sasabog na yung introvert. Pero wala. Tinuloy lang niya ang ginagawa niya. Mas lalo tuloy siyang inasar. Hanggang dumating ang final presentation. Isa-isang nag-present ang buong klase. Nang siya na ang tumayo, tahimik pa rin ang simula. Pero habang nagsasalita siya, unti-unting natahimik ang buong classroom. Kompleto ang research. Malinaw ang paliwanag. Simple pero may laman. Pagkatapos ng presentation, ang professor ang unang pumalakpak, kasunod ang buong klase. At yung kaklaseng mahilig mang insulto, natahimik na lang. Hindi dahil pinahiya siya, kundi dahil kusa niyang nakita ang katotohanan. Minsan hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa pamamagitan ng argumento. Hayaan mong ang gawa mo ang magsalita para sa'yo. May konsepto sa psychology na tinatawag na response inhibition. Ibig sabihin, hindi lahat ng naiisip nating reaksyon ay kailangan nating gawin. Ang taong kayang kontrolin ang kanyang impulse ay mas malamang na makagawa ng mas maayos na mga desisyon. Hindi ito tungkol sa pagiging introvert o extrovert. Ito ay tungkol sa emotional discipline. Kapag nasaktan tayo, natural lang na gusto nating gumanti. Pero minsan ang agarang reaksyon ang mismong dahilan kung bakit lumalala ang sitwasyon. May mga laban na kapag pinatulan mo, pareho lang kayong matatalo. Kaya sa susunod na may magsalita laban sa'yo, huminto muna ng ilang segundo. Tanungin ang sarili, makakatulong ba ang isasagot ko? May mababago ba? O pinapakain ko lang ang gusto niyang reaksyon? Hindi lahat ng katahimikan ay pag-atras. Minsan, ito ang pinakamatalinong hakbang. Pero sandali, may isang bagay na mas mabigat pa kaysa sa pang-iinsulto. At ito ang hindi inaasahan ng karamihan. Hindi ito pagsigaw, hindi ito pakikipag-away. Ito ang pagkawala ng tiwala. At kapag nangyari yon, napakahirap na nitong ibalik. Ang pinakamasakit na consequence ng paulit-ulit na pang-iinsulto ay hindi galit, kundi ang pagkawala ng koneksyon. May magkaibigang halos 10 taon nang magkasama. Laging magka-chat, laging nagkikita, pero isa sa kanila ang mahilig sa joke lang. Lahat ginagawang katatawanan, itsura, boses, mga pagkakamali. Kapag may nasaktan, sasabihin niya, sensitive mo naman. Nung una pinapalampas lang yon nung tahimik niyang kaibigan. Pero habang tumatagal, may nagbabago. Hindi na siya ang unang nagme-message. Hindi na siya nagkikwento. Hindi na siya humihingi ng payo. Unti-unti nawala ang closeness. Hanggang isang araw, napansin nung mahilig mang asar na parang strangers na sila. At ang tanong niya, ano bang nagawa ko? Ang sagot, hindi isang pangyayari, kundi daan-daang maliliit na sugat na hindi niya napansin. Ang tiwala ay parang salamin, pero hindi ito karaniwang nababasag dahil lang sa isang malaking bato. Minsan, paulit-ulit na maliliit na bitak ang dahilan.
Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na nakakaramdam ng kawalan ng respeto, natural lang na maglagay siya ng mga boundaries. Hindi ito paghihiganti, hindi rin ito pagiging mapagmataas. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sariling emotional well-being. At mahalagang tandaan, hindi lang ang mga introvert ang gumagawa nito. Maraming tao, tahimik man o palabiro, ang pipiliing lumayo kapag ang relasyon ay puro sakit na ang naidudulot. Kaya kung may taong tila lumalayo na sa'yo, bago mo sabihing nagbago na siya, subukan mo ring itanong, may mga salita ba akong binitawan na hindi ko naisip ang epekto? Minsan, ang pinakamalaking apology ay hindi lang sorry, kundi ang tunay na pagbabago sa paraan ng pakikitungo. Hanggang ngayon, maaaring iniisip mo na ang buong kwento ay tungkol sa kung paano tumugon ng mga introvert. Pero ang pinakamahalagang aral ay hindi pala tungkol sa kanila. Tungkol ito sa ating lahat. Dahil ang susunod na insight ay maaaring magpabago sa paraan ng pagtrato mo sa kahit sinong tao, tahimik man o hindi. Kapag hinusgahan mo ang isang tao base lang sa katahimikan niya, baka ang tunay mong nakikita ay ang sarili mong assumption. May bagong empleyado sa isang kumpanya, hindi siya pala salita. Hindi rin siya laging sumasama sa lunch ng team. Kaya mabilis siyang nabigyan ng label. Suplado yan, mayabang siguro, feeling mas matalino. Unti-unti, lahat naniwala sa kwentong yon. Hanggang sa dumating ang isang emergency, nag-crash ang system ng kumpanya. Nagkagulo ang opisina. Lahat nagsisigawan. Lahat may kanya-kanyang opinyon. Pero yung tahimik na empleyado, hindi nataranta. Tahimik siyang lumapit sa computer. Isa-isang sinuri ang problema. Makalipas ang ilang minuto, naibalik ang buong system. Tahimik pa rin siyang bumalik sa upuan. Walang yabang, walang speech. Doon lang napagtanto ng mga kasama niya na hindi pala siya mayabang. Tahimik lang talaga siya. At ang katahimikan niya ay hindi kakulangan. Isa lang itong naiibang paraan ng pagharap sa mundo. Tinatawag ito ng mga psychologists na fundamental attribution error. Madalas nating ipaliwanag ang ugali ng ibang tao gamit ang mga assumptions natin sa halip na isipin ang sitwasyon o personalidad nila. Kapag tahimik ang isang tao, iniisip nating galit siya. Kapag hindi sumasama sa lakad, iniisip nating ayaw niya sa atin. Kapag hindi agad sumagot, iniisip nating wala siyang pakialam. Pero ang totoo, maraming posibleng dahilan. Baka pagod siya, baka nag-iisip, baka mas komportable lang siyang makinig kaysa magsalita. Ang problema ay hindi ang katahimikan, kundi ang kwentong binubuo natin tungkol dito. Kaya sa susunod na makatagpo ka ng taong tahimik, huwag agad siyang lagyan ng label. Bigyan mo siya ng pagkakataong makilala mo siya. Dahil kadalasan, mas malalim ang kwento ng isang tao kaysa sa first impression natin. Pero kung may isang aral na gusto mong tandaan sa buong video na ito yon. Hindi ito tungkol sa introversion. Hindi ito tungkol sa pagiging tahimik. Ito ay tungkol sa isang bagay na kayang bumuo o sumira ng kahit anong relasyon. Hindi mo makokontrol kung paano kikilos ang ibang tao, pero makokontrol mo kung paano ka makikitungo sa kanila. May isang matandang professor na minsang tinanong ng estudyante, "Sir, paano mo malalaman kung sino ang tunay na malakas?" Ngumiti ang professor at sinabi niya, hindi sa lakas ng boses, hindi sa dami ng taong kaya niyang talunin sa argumento, kundi sa paraan ng pakikitungo niya sa mga taong wala siyang kailangang patunayan. Napaisip ang buong klase, dahil totoo nga naman, madaling maging mabait sa taong makapangyarihan, madaling magpakita ng respeto sa taong may impluwensya. Pero paano sa mga janitor, sa mga waiter, sa mga bagong empleyado, sa mga kaklaseng halos hindi nagsasalita? Doon lumalabas ang tunay na karakter. At dito rin pumapasok ang isang ideyang madalas iniuugnay kay Machiavelli, ngunit madalas ding hindi nauunawaan. Maraming tao ang iniisip na ang lakas ay tungkol sa pananakot, sa panlalamang, sa pagiging dominante. Pero sa totoong buhay, ang taong marunong kumontrol sa sarili, marunong rumispeto at marunong pumili ng tamang laban
ay kadalasang nagtatagal ang impluensya. Hindi dahil kinatatakutan siya, kundi dahil pinagkakatiwalaan siya. Isipin mo, kapag may taong paulit-ulit mang insulto, ano ang naipapakita niya? Hindi ang kahinaan ng kanyang target, kundi ang kakulangan niya sa emotional maturity. Samantalang ang taong marunong magtakda ng mga boundaries, siya ay nagpapakita ng self-respect. At yun ang aral na mas mahalagang dalhin kaysa sa anumang winning strategy. Ang tunay na panalo ay hindi ang mapahiya ang ibang tao. Ang tunay na panalo ay ang hindi mawala ang respeto mo sa sarili habang hinaharap ang mga mahihirap na sitwasyon. Marahil lahat tayo sa isang punto ng ating buhay ay nakainsulto na ng iba. At lahat din tayo ay minsang nasaktan na ng mga salitang tila biro lang. Ang tanong ay hindi kung introvert ka ba o extrovert. Ang tanong ay anong klaseng tao ang gusto mong maging kapag may kapangyarihan kang magsalita. Dahil ang mga salita kapag nabitawan na, hindi mo na maibabalik. Pero ang respeto, maaari mo itong piliing ipakita araw-araw. At baka yun ang pinakamahalagang aral sa buong video na ito. Hindi lahat ng tahimik ay mahina. Hindi lahat ng maingay ay malakas. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi kung gaano siya kalakas magsalita, kundi kung paano niya ginagamit ang kanyang mga salita para bumuo sa halip na manira. Ngayon gusto kong marinig ang pananaw mo. Sa tingin mo, ang katahimikan ba ay tanda ng kahinaan o isa rin itong anyo ng lakas? Ibahagi mo naman ang karanasan o opinion mo sa comments. Baka ang kwento mo ang magbigay ng bagong pananaw sa ibang makakabasa. Shoutout sa mga nanood ng unfair advantages ng mga introvert na mahirap makopya. Shoutout kay Kajit Warrior. Sabi niya, naku, totoo yan. Kaya ako, mayroon akong sariling personality, hindi lang sariling mundo. Sabi naman ni Soy, naalala ko sa defense dati, hinamon kami ng instructor na walang binabasa during defense. Ako lang natahimik sa isang tabi yung nag-accept sa challenge. Lahat ng kaklase ko may binabasa. Tas sa interview ko dati, lahat sila galing sa company. Ako na less experience yung mas maraming nasabi. Eventually natanggap. Ang tahimik kong tao, mahiyain. Yun nga lang sobrang palpitate. At ayon naman kay Jom, way back kala ko disadvantage ang may ganyang personality. Siguro depende sa sitwasyon. Hindi ako magaling makipag-usap, lalo sa isang grupo ng tao. Ayaw maging center of attention. Pero sa kabila nun, masaya ako alone and masaya ako sa narating ko ngayon. Kahit sinasabi ng iba, sobrang tahimik ko. Ang pagiging introvert ay hindi hadlang. Sa halip, mas magagamit mo ito para makapag-focus ka sa sarili mo, sa mga gusto mong marating. Ang energy mo ay binibigay mo sa mas importanteng bagay para sa'yo. Thank you po sa content nyo. At shoutout din kay Marie Delight Worker, Lorena Bintas, Renante Damgo, Annalyn Granada, Rebecca Ogata, J-Ben Jan Rosal, Joseph Joel Rivera, Pax Tumulak, Edmond Portugues, Ramlat, Jola Short Video, Cairo Den Adi, Rexon Cavan Kamatis, Julius Samelo, Gunpla Addict, All About Mark, Eli Ojiro, Emperor, Murky 101, Alcid Hera Boss, Glenn Adversario, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.